Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Doon sa mga subscribers and followers natin, masugid natin taga-subaybay. Salamat sa suporta ninyo at tuloy-tuloy lang tayo sa mga ginagawa natin. Doon naman sa mga bago lang tayo mapanood, yan, baka sakali naligaw lang tong video ko sa inyong mga newsfeed. Welcome sa ating channel, ATTY Elvin. Yan, usapan natin dito tungkol sa batas. Wala tayong advocacy na specific for employer or employee. Ang ating advocacy dito ay information sharing. Nag-share lang tayo ng information kung ano yung nasa batas at ano yung pagkaintindi natin at ano yung ating nalalaman tungkol dyan, yun lang sinishare natin dito. Kung tamaan man dyan yung employer or employee, it doesn't matter. Kung ano yung tama sa batas, yun lang ang sinishare natin dito. So ngayon, ito, sa isishare ko, tatamaan dito yung employer. Bale, pabor to sa empleyado yung isishare kong information sa ngayon. Kasi ito, base sa kwento, sa comment ng isang subscriber natin, actually, chat niya sa akin to sa FB Messenger. Kaya kayo mga nanonood, mag-follow na rin kayo sa aking FB page na ATTY Elvin para nata-chat nyo ako sa mga ganito. Kasi hindi naman most of the time ay nasa YouTube ako. Although, nasasagot ko yung mga nasa YouTube natin. Pero itong mga chat conversations na balikan, minsan nagpapadala sa akin ng mga screenshot ng kanilang dokumento, na-entertain ko yan kapag kayo ay follower sa aking FB page na ATTY Elvin. Ilalagay ko dyan para makita ninyo. So sa ating follower sa FB page na to, nakachat ko, tinakpan ko lang yung pangalan mo. Sinabi ko naman sa aking YouTube rules dyan na kapag kayo nag-follow, nag-comment sa akin dito, nag-chat, hindi public, hindi private yan, public yan, unless you say na this is extremely confidential. Wala namang ganon. So ipopost ko dito pero tinakpan ko yung pangalan mo para hindi ka ma-identify, kasi what matters really ay yung issue na nire-raise mo dito sa iyong question. Now, ang punto ng katanungan nitong ating follower ay ganito. Siya ay 62 years old na. Ngayon, gusto niyang mag-retire. 31 years in service na siya. No? Ang employer niya, inabolish ang posisyon niya. Tapos, hindi siya binibigyan ng retirement benefit. Kahit na 62 years old na siya, 31 years in service. Kasi daw, kapag less than 65 ang empleyado, taxable naman daw ang retirement. So, mabuti pa raw na separation pay na lang ang ibibigay sa kanya. Okay? Ganito kasi yan. Ang tanong niya ngayon dito, kung ang retirement benefit ba ay taxable. Ang sagot natin dyan ay hindi yan taxable. Malinaw sa batas yan. Okay? Para matuloy natin yung discussion na yan, ang pag-uusapan natin mga points dyan ay ang tax code natin, ang RA 8424, National Internal Revenue Code, in relation to Section 32. Section 32 niyan, tsaka yung RA 4917, yung Private Benefit Retirement Plan. Tapos yung RA 7641, yung retirement law natin kapag wala kang retirement plan sa loob ng kumpanya mo, na inadapt naman ito ng Labor Code sa ilalim ng Article 302. Yan ang mga pag-uusapan nating topics. In the meantime, i-shout out na muna natin itong mga masugid nating taga-subaybay, yung mga subscribers natin sa ating channel at mga followers natin sa ating FB page. Lagyan natin dito.
Alright, so basagin natin yung misinformation na pinapakalat nitong HR department ng ating follower na nag-chat sa atin at nag-raise ng issue tungkol dito sa retirement, no? Ang claim ng HR kasi, kapag wala ka pa raw 65 years old, ang retirement benefit mo ay taxable. Maling-mali ho yan, ha? Kasi kung titingnan natin sa ating National Internal Revenue Code, Section 32, RA 8424, nakalagay dyan na ang retirement benefit ay excluded from gross income, no? Yung Section 32 paragraph A nakalagay dyan, ano yung gross income, no? Ang gross income, yan ang binabasihan mo ng taxable rate na nakalagay sa schedular approach nitong ating tax code. Ngayon, may sinasabi ang batas ng ating buwis na hindi mo isasama dyan sa gross income, no, yung retirement benefit. So kung ako yung empleyado, halimbawa, ako, syempre, ang kinikita kong sahod sa kumpanya, ang tawag dyan ay compensation income. So as a rule, ako, kapag sakop ako ng bracket, ako ay taxable. Halimbawa, sa isang taon sa ating train law, kapag ikaw ay kumikita ng mahigit sa 250,000 pesos per year, ikaw ay taxable na, no, sa basic mo. Halimbawa, ngayon, kung hindi ka naman kumikita beyond that, hindi ka taxable. Kasi malamang minimum wage earner ka. Kasi sa ating withholding rules, no, kapag ang kinikita mo buwan-buwan ay 20,833 pababa, hindi ka taxable kasi yan ang pinaka-threshold income para masubject ka to withholding. So take note, kung minimum wage earner ka, kasama sa hindi taxable dyan, yung holiday pay, overtime, night shift differential, and hazard pay, kung meron kayong ganun sa kontrata ng inyong employer. Now, itong ating income, kapag lumagpas ka halimbawa doon sa threshold na 250,000 per annum na sahod mo, then yung gross income mo na yan, subject na yan sa tax. Kukumputan ka na kung magkano ang rate na i-impose sa yung buwis base sa schedule na nakalagay dyan sa ating trade law. No? Ngayon, ang hindi mo raw isasama dyan sa dapat taksan sa iyo ay ang income na natanggap mo dahil sa nag-retire ka. Yan ang nakasulat dyan sa article sa section 32 paragraph B ng ating National Internal Revenue Code. So ang ibig sabihin, kung kumita ka ngayon halimbawa ng 250,000 lang or 249,000 ngayong taon, eh nag-retire ka, may natanggap kang retirement dapat na 300,000. So sasabihin natin ngayon, hindi lumagpas ka sa 250,000. Kasi sasabihin na natin 249,000 plus 300,000, that's 599,000. So kung susumahin mo, lumagpas ka sa threshold na 250,000 pesos. So dapat taxable ka. Ang sabi natin, hindi ka taxable kasi wag mong isama sa gross income mo ang kinita mo o pumasok na income sa iyo dahil sa iyong pag-retire. Ilabas mo ang 300,000 doon sa 599,000. So in total, ang kinita mo lang talaga ay hindi pala 299, 249 kasi pinapasok na natin doon sa below the threshold. So, ang kinita mo lang ay 249,000. Ang 300,000 hindi taxable yan kasi sa paragraph B, section 32, excluded from gross income ang iyong kinita sa retirement benefit. Alright? Ganyan ang rule. Ha? Ganyan ang rule. Malinaw yan sa tax code. Now, puntahan naman natin yung sinasabing ano ba ang qualification para maging non-taxable ang ating retirement benefits. Take note, sa National Internal Revenue Code natin, dalawang klaseng retirement ang pinag-uusapan dyan. Ang retirement sa ilalim ng 7641 or RA 7641, ito yung retirement benefit kapag ang iyong kumpanya ay walang aprobadong retirement plan. Okay? Yung tax qualified plan na sinasabi ng BIR sa kanilang recent Revenue Memorandum Circular nitong February 2024. Now,
ang iyong kumpanya na walang aprobadong retirement plan dapat sumunod sa kung anong retirement rules na nakalagay sa RA 7641 na inadapt ng Article 302 ng ating Labor Code. Ito ay nagsasabi na dalawang klaseng retirement. Una, yung optional retirement at pangalawa ay ang compulsory retirement. Doon sa optional retirement, sabi dito, pwedeng mag-retire ng 60 years old to below 65 years old. Basta naka 5 years in service ka. At ang tawag dyan, optional retirement. Kaya tinawag na optional retirement yan kasi kung ikaw yung empleyado, ikaw ang may option na mag-retire. Hindi ka pwedeng sipain kung ayaw mo pa. Nasa sayo ang option. So the benefit of the period, ika nga, sa perspektibo ng batas ay nasa iyo bilang isang empleyado. Kung mag-retire ka o hindi, choice mo yon. Hindi ka pwedeng pilitin kasi wala ka pa namang 65. Okay? Ngayon, kung ikaw ay nag-retire between the age of 60 years old to less than 65 years old, hindi pa rin taxable ang iyong retirement income na matatanggap dyan. Excluded dyan from gross income under paragraph B, section 32 ng RA 8424 o yung NIRC natin. Malinaw sa batas yan. Wag kayong magpauso, kayong mga HR, umattend nga kayo sa aking parating na seminar, yung kasi para alam niyo yung pinaggagawa ninyo dyan, kasi itong mga misinformation na binibigay ninyo sa inyong mga empleyado, nagkukos lang to ng confusion, no? I'm not against you or whatever. Ako lang dito kung ano lang yung tama, kung ano yung nasa batas, That's why information sharing lang ako. Ito, naiinis lang ako kasi yung mga HR dapat basic sa inyo yan. Bible ninyo itong mga retirement benefit na to. RA 7641, Article 302, RA 4917. Dapat gamay na gamay nyo yan kung nag-HR ka. Para hindi nyo nabibigyan ng maling informasyon itong mga empleyado ninyo na nakakalito lang. Okay, so balikan natin. Malinaw, itong ating subscriber na 62 years old, naka 31 years in service, qualified ka sa optional retirement. Hindi taxable ang iyong retirement benefit na makukuha out of that. Okay? Now, punta naman tayo dun sa 65 years old pataas. Itong mga 65 years old pataas, pwede rin mag-retire. Dapat mag-retire na yan kasi sila pwede nang sipain mismo ng kumpanya, no? Pardon yung aking pananalita para lang maging descriptive ako sa kung sino yung may karapatan para magpaalis. So in this case, si employer, pag nag-65 ka, padadalahan ka na lang ng notice na, hoy, mag-retire ka na, magpahinga ka na. Sabi ng batas natin, at the age of 65, ang tawag dyan, compulsory retirement ang mangyayari sa'yo. Now, in both cases, mapa 60 years old to less than 65 ka man or 65 and above ka man, kung ano ang matatanggap mong retirement benefit dyan, hindi taxable yan. Malinaw sa section 32 paragraph B ng ating NIRC yan. So wag nang magpapito, non-taxable yan. Okay, may mga requirements lang for certification blah 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 sa BIR, pero the point is hindi taxable ang iyong retirement benefit proceeds na makukuha mula dyan. Okay. Ngayon, yan ang RA 7641. Meron ding isang retirement plan, retirement benefit na binabanggit dyan sa section 32. Ito yung RA 4917. Ito yung sinasabi ko na private benefit retirement plan or yung RPBP, no? For private benefits, no? Ang tawag ng BIR dito for purposes of perspective ng employer, yung tax qualified plan. Dito sa RA 4917, ito yung mga kumpanya na may aprobadong retirement benefit, no? Gumawa sila ng kanilang retirement benefit na gaya niyan, pwedeng mag-retire at the age of 50 provided na naka 10 years in service and provided na hindi ka pa nag-retire dati, once pa lang, no? So dito sa RA 4917, mag-submit ang inyong kumpanya ng retirement plan sa BIR, i-approve yan, issue niya ng Certificate of Tax Qualification, CTP. No? Ngayon, ang tawag dyan, pag aprobado na ay Tax Qualified Plan, TQP. Now, ang TQP na yan, kapag ikaw ay nakatanggap ng retirement benefit, ikaw ay 50 years old, sa ilalim ng plan na yan, naka 10 years in service ka, tax exempt din yan ang natatanggap mo. So, medyo lihis na to sa nagtanong, pero nililay down ko na lahat dito ng possible retirement benefits na matatanggap for the benefit of those na hindi naman kaparehas ng sitwasyon mo, no? Para lang ma-cover natin ang buong diskusyon na ito, magkaroon tayo ng full information about retirement benefits. So take note, i-save nyo yung video na to. Kahit ipakita nyo to sa BIR, ganyan ang rule niyan.
Malinaw na malinaw yan. Okay? So yun lang yung requirement ng exemption from tax liability nitong mga retirement benefits na tatanggap ninyo. So don't disabuse your mind, disabuse your mind. Kayong mga nasa HR at itong ating nag-inquire, 62 years old, 31 years in service, entitled ka sa retirement benefit na walang tax. Okay? Kung inabolish ang position mo, entitled ka sa separation pay under Article 298 ng ating labor code. 1 month for every year of service ang ibibigay sa iyo dyan. No? So sa redundancy, again, sabi naman natin, that's a separation beyond your control. So hindi rin taxable yan. Tingnan mo sa policy ninyo, kasi baka mamaya may nakalagay sa policy ninyo na kapag ikaw ay dineclare redundant at ikaw ay dineclare na retire, babayaran ka ng hiwalay. So babayaran ka na sa pagiging redundant mo, babayaran ka pa sa pagiging retired mo. No? Tingnan mo baka may policy kayong gano'n, para dalawa ang bayad mo. Ngayon, may mga kumpanya naman na pinag-iisa na lang yan. Na halimbawa, kung ano yung nagiging separation pay mo at a certain computation, it will cover na rin yung iyong retirement. Pero, unfair kung sakasakali. Kasi kung titingnan mo, ang redundancy mo, hiwalay na batas ang nagro-rule dyan. Sabi natin, Article 298. Yung retirement mo, hiwalay din yan. So, dapat, malinaw sa patakaran ng kumpanya na parang nagkakaroon ng agreement kayo, no? Na i-compute ka na lang dito sa separation pay under redundancy rules instead of the retirement, no? Kasi kung titingnan mo yung math niyan, halos ang kalalabasan niyan, mas malaki actually ang makukuha mo kapag ikaw ay binigyan ng separation pay. Kasi kung RA 7641, 22.5 days lang per month, per year of service ang makukuha mo. Whereas kung redundancy, that's full month yan. No? Yun naman ang sinasabi ng HR siguro sa iyo dyan. Kung titingnan naman natin kung saan ba siya nanggagaling, no? So, para sa akin, kung ganun nga yung intention ng HR, gusto niya mabigyan ka ng malaking benepisyo. But of course, hindi ko malalaman until napakitaan ninyo ako ng mga dokumento para malaman kung ano nangyayari sa inyo dyan. Pero that's what I think na gusto mangyari ng HR. Lugi ka kasi 31 years of service multiplied by 22.5 days per year of service. Lugi ka kung math ang pag-uusapan kaysa sa separation pay na 1 month per year of service times 31 years. Diba? Kumpitin mo, magkaiba yan. No? Kasi kung titingnan mo, kung 1 month per year of service, ang 1 month mo, halimbawa, 20,000. Eh, kung i-convert mo yan into daily, baka tapos i-multiply mo by 22.5, eh, hindi ka aabot sa 20,000. Yun ang pinagkaiba niyan. Baka doon siya nanggagaling. Ngayon, kung wala namang ganong policy ang kumpanya mo, dapat mabayaran ka ng dalawa dyan. Hiwalay sa separation pay mo, hiwalay din sa retirement benefit mo. Kasi ibang usapan naman yung sa retirement benefit. So guys, yun lang, no? Kung may mga additional question ka, doon sa mga viewers natin, kung may mga comments kayo, drop them in the comment box below and let me know para ma-clarify natin at mabigyan pa natin ng additional inputs. And again, paalala natin sa lahat, sa mga employer, know your compensation and benefits. Alamin niyo kung ano yung tama, ano yung taxable, ano yung taxable. Alamin niyo yung mga rules dyan, RA 4917, RA 7641, Article 302 of the Labor Code, RA 8424. Ito yung mga related sa business mo kung ikaw ay negosyante, ikaw employer na papatupad ng mga compensation and benefits rules, no? Article 113 ng ating Labor Code about legal deductions, withholding, etc. Ito yung mga kailangan nyo yung ma-master. Kaya nga tayo magra-run itong seminar na masterclass, masterclass in labor essentials. Ano yung labor essentials? Dalawa lang naman ang kailangan mo masterin sa labor kung ikaw ay negosyante. Una, yung labor standards. Ano ba yung dapat mong ibayad ng tama? At yung pagdisiplina sa iyong mga empleyado, employee termination to a certain extent. Masterin mo yan. Umattend ka ng masterclass namin. Parating yan, November 28, join ka, mag-enroll ka, chat mo sina Shane, sina Nat, nandiyan naman sa mga link natin. Okay, doon sa mga
subscribers natin, sa subscriber natin na nagtanong, I hope nalinawan ka. 62 years old, 31 years in service, entitled ka sa retirement benefit. No tax, ha? Pero maging practical tayo sa ating decision, ha? Kasi ino-offeran ka ng HR ninyo, separation pay for being redundant, 1 month per year of service. Non-taxable din yan, or 22.5 days per year of service sa ilalim ng retirement benefit. Na siguro, out of anything to explain to you, sinabihan ka na lang, na taxable kasi pag 62 years old. Para lang makumbinsi ka, nakunin na lang itong redundancy package mo, separation benefit, kasi this gives a higher mathematical benefit to you than retirement at a certain degree or extent. Okay? So, again, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. If you find this video helpful, share na lang po tayo sa ating content. And I hope to see you in my next videos. God bless.